Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito pag-uusapan natin kung talaga bang bumababa ang presyo ng RAM base sa mga recent developments sa tech industry at sa kasulukuyang galaw ng market. Hindi lang tayo titingin sa presyo ngayon, kundi pati na rin kung ano ang mga dahilan kung bakit ito gumagalaw at kung stable ba ang pagbaba nito. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Sa nakaraang mga buwan, tumaas ang presyo ng RAM dahil sa malakas ng demand mula sa AI at data centers. Malaking factor dito ang galaw ng mga kumpanya tulad ng OpenAI na nagbibigay ng signal na kakailanganin nila ng malaking supply ng memory chips. Kahit na hindi pa final ang agreements, nag-react ang buong industriya, nag-adjust ang production, nagtaas ang presyo, at mas pinarioritize ng manufacturers ang enterprise at AI workloads kaysa sa consumer market. Pero ngayon, may mga senyales na nagbabago ang sitwasyon. Una, may mga reports online na nabawasan o na-delay ang ilang malaking data center expansion plans. Ibig sabihin, posibleng hindi kasing taas ng actual demand kumpara sa inaasahan dati. Kapag bumaba ang demand, natural na mag-a-adjust ang presyo pababa over time. Pangalawa, may bagong development mula sa Google na tinatawag na Turbo Quant. Isa itong compression technology na kayang bawasan ang memory requirement ng AI models ng malaki habang pinananatili ang performance. Kung magiging widely adopted ito, posibleng mabawasan ang long-term demand sa RAM lalo na sa ilang use cases. Hindi ibig sabihin mawawala ang demand, pero pwedeng bumagal ang growth nito. Makikita rin ito sa galaw ng stock market kung saan ang mga kumpanya tulad ng Micron, SanDisk, Western Digital at Seagate ay nagkakaroon ng pagbaba sa kanilang stock prices nitong mga nakaraang linggo. Hindi ito direct na basehan ng retail pricing pero indicator ito ng pagbabago ng expectations ng investors pagdating sa future demand ng memory products. Ngayon, pagdating sa actual na presyo sa consumer side, hindi pa ganun kalaki ang ibinababasa ngayon kaya huwag ka munang mag-search. May mga listings pa rin na relatively mataas kumpara sa dating presyo, lalo na sa DDR4. Halos wala nang makitang DDR4 na reasonable presyo ngayon. So, intay-intay pa ng konti. Pero may expectations na kung magtutuloy ang ganitong trend, unti-unti nating makikita ang mas stable o mas mababang presyo sa mga susunod na buwan. Para sa DDR5, ito pa rin ang mas forward-looking option kahit mas mahal. Habang tumatagal, inaasahan na bababa rin ang presyo nito, lalo na kung humina ang presyo mula sa AI demand. Samantala, ang DDR4 ay posibleng maapektuhan din ng phase out ng production. Hindi na sila gagawa ng DDR4, pero magkakaroon pa rin ng supply sa second hand. Maraming mga kumpanya na may PC at ibebenta nila yung mga PC na yon. Yung mga PC na yun, may DDR4 sa loob yun. So eventually, makikita mo sa Lazada yung mga yan, mga second hand na DDR4. So hayon, kahit bumaba ang demand, pwede rin hindi ganun kalaki ang ibaba sa ngayon ng presyo dahil sa limited supply. Ang masasabi natin ay hindi pa fully bumababa ang presyo ng RAM. Pero may mga indikasyon na posibleng mangyari ito depende sa magiging direction ng demand at supply sa mga susunod na buwan. Kung bibili ka ngayon, kailangan mo pa rin i-check ang current listings at evaluate kung sulit nga ba o kung kaya mo pang maghintay at suggest ko lang maghintay ka pa ng kaunti kasi mataas pa rin ang presyo. So ayan, kung may mga tanong kayo sa video na ito, comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.